na hindi namin kayo pababayaan. Ang pamahalaan. Ayos, hindi pababayaan. Ang pamahalaan dito at laging handang umalay at magbigay ng tulong, lalo na sa panahon ng kagipitan. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Makabagbag damdamin mga kababayan yung naging speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga taga Davao, Davao del Norte, Davao Occidental, Davao del Sur. Pinunta ng ating Pangulong Bongbong Marcos para tulungan mga kababayan yung mga apektado ng El Nino phenomenon. Ngayon, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos po sa mga farmers and fisher folks, we will not abandon you, anya. Hindi namin kayo pababayaan. So, nakita ninyo ang totoong pag-uugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala siyang pinipiling lugar. Kiyan baluarte ng mga Duterte. Yung Mindanao po, yan ang baluarte ng mga Duterte. Lalo na po yung Davao. Pero anya, Mr. Maravillas, ang masaklap, habang namibigay ng tulong yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sa Congress naman, umalingasaw yung baho ng previous administration. 11 billion pala niya, Mr. Maravillas, yung nalunok. 11 billion po. Lost to corruption during the pandemic. Yan po sabi ni Gordon, kasunod ng ginagawang investigasyon ng Congress, kasi siya yung naunang nag-imbestiga nito sa Senado tungkol sa mga medical supplies po during the pandemonium mo. 11 billion was lost to corruption. So nakita na rin nyo mga kababayan yung contrast. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos nang mumudmud ng tulong sa mga nasalanta po ng El Nino, namimigay ng mga financial assistance, mga farm implements, bigas. Yung previous administration pala, noong panahon ng pandemonyo, nagpiesta po sa sa pundo ng ating gobyerno. Tawag pa naman nila noon, bayanihan. Bayanihan po. Yan, sabi niya. So far, that's how far we have gone. 11 billion was lost to corruption, sabi ni Gordon po. Principally because, even the Ombudsman and I are saying the hospitals in Mindanao never received the supplies. Ghost delivery po. And for that matter, hindi pa naumpisan yung bayanihan. Bayanihan yung tawag po. That is before it started, Lincoln Ong was already supplying PSDBM with 500,000 worth 27.7 million pesos. But in reality, the Department of Health bought the same mask for 16. Lado po. Nagbayanihan po mga kababayan sa korupsyon. Pero tingnan ninyo, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nag-iikot po sa buong bansa, and this time, pabalik-balik po siya sa Mindanao. Noong 2 weeks ago yata yun, nandun siya sa Basilan, sa Tawi-Tawi, sa Zamboanga, yung mga neighboring Cotabato, yung mga neighboring provinces, and this time naman po, Davao region siya, para tulungan po yung mga Mindanaoans. Kasi nasalanta po sila ng El Nino. O yan ang ating Pangulo. PBBM hands over 30 million financial aid to El Nino hit farmers, fisher folk in Davao region. Sabi niya po sa mga farmers and fisher folk, we will not abandon you. Di ba mga kababayan? Nakakataba ng puso. Sabi pa niya, government working double time to complete Davao Infra Project, sabi po ng ating Pangulong Bongbong. Remember, distribution of presidential assistance to farmers, fisher folk,
and families. Ganyan niya kamahal ang ating mga kababayan, ang ating mga mamamayang Filipino. Yan po, oh. Yan. Tingnan natin po. Motorized fiberglass reinforced plastic tuna-handled fishing boat. Fishing boat po. 7 million pesos. 7 million? Yan ang bagong Pilipinas. Ay mamamahagi rin sa ating mga benepisyaryo ng Howling Elf Truck. Yan. May halagang 2.1 million pesos. Pati truck po, binigyan sila, howling truck, para may magamit sa pangarga nila po. May van truck pa po, oh. Ito. 2 million. Wing van truck. You see? Ayan pa po. Isa pang howling wing van truck, 3 plus million pesos. May harvester. May harvester pa po. Na 1 million pesos. Worth 1 million. Ito, oh. Harvester siya. Galing. Ito pa. Farm tractor with implements na may halagang 2.3 million pesos. 2 unit ng hand tractor. Ang dami pala pong pinamigay. Sa Davao del Sur po siya, mga kababayan. Facility na may warehouse na may halagang 7.1 million pesos at 4 na units ng mechanical recirculating dryer na nagkakahalagang 11.7 million pesos. Yun. 3 units ng corn husk May hybrid seed processing facility pa. 641,664 pesos. May corn husker. Sheller pa po. Yan, oh. Ating mga benepisyaryo ang 15 toolkits for shielded metal arc welding na may isang unit na portable welding machine. Mga welding machine naman po. Pinamigay ng TESDA. Kompleto po. Para sa mga welders. May trabaho na po sila, may hanap buhay. Di ba? Organic agriculture production for raised organic small ruminants na may unit manual knapsack sprayer, mga sprayer, shovel round, and hoof knife. Galing-galing po ng ating Pangulong Bongbong. Walang kopit dyan, walang korupsyon. Yung past administration, 11 billion po. Lost to corruption. Organic production for raised organic hogs na may weigh scale, manual knapsack sprayer, and plastic pail. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Yan na po yung ating Pangulo. So pakinggan natin, mga kababayan, yung mensahe. Maraming salamat sa ating Pangulo. Special Assistant sa kanyang pagpakilala, Secretary Anton Lagdamag. Please, magsiupo po tayo.
Kasama din po natin lahat po ng mga iba't ibang kalihim ng iba't ibang departamento na kasama po dito sa programang ito na maghahatid sa ating, lalo na sa ating at saka sa ating mangingisda. Dahil po ay naramdaman talaga at talaga nabiging biktima ang ating mga magsasaka at saka mangingisda dito nga sa tagtuyot na dala ng El Nino. Kaya po ang aming ginagawa, ang tinatawag namin na whole of government approach, lahat po ng pamahalaan, hindi lamang isang departamento, kung hindi ipinagkakaisa namin kung sino man sa mga iba't ibang departamento ay kailangan at makakatulong dito sa ating mga programa, sila po ay kasama na tumutulong at kaya po sila nandito upang makita ang naging resulta ng ating programa dito sa andito po ang DA, Department of Agriculture Secretary Kiko Laurel, hari ng DSWD na bagong dating lamang galing sa Canlaon dahil pinuntahan naman niya yung mga nabiktima ng pagputok ng bulkan. Nandiyan po ang DSWD Secretary Rex Gatchalian. Lahat po ng aming ginagawa ay hindi namin kayang gawin. Lahat ng aming nais gawin, hindi namin mapaparating sa taong bayan kung hindi po maganda ang tulungan at ang ugnayan ng national government po at saka ng mga local government. Kaya kasama din po natin ang Secretary ng DILG, Secretary Benhur Abalor. Ang na in charge, kumbaga, sa lahat ng mga development program dito sa Mindanao, ang ating Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno, ang aking classmate sa 9th Congress tayo, di ba? Nung una ako naging congressman po, ito siya po ang kasama namin, kaya masaya ang aming naging panahon habang kami congressman. Ang Davao del Sur Lone District Representative, ang Davao del Sur Governor Yvonne Cagas, andito rin po ang Davao del Sur Lone District Representative si Cagas, Province of Davao Occidental Vice Governor Lorna Bautista Bandigan, Digos City Mayor Joseph Cagas, to all elected officials dito. Nandito rin po ang Province of Davao del Sur, ang dating gobernador. Yun na nga, ito yung ating classmate, Governor Mark Cagas. Ang pinakamahalaga at ang pinaka-importante na bisita na nakikilahok at nandito ngayon, nakasama natin kayo po, ang mga beneficiary ng Presidential Assistance Program. Wala si Inday po. Kasamahan, pamahalaan, ating mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ating binibigyang pansin ang naging epekto ng El Nino sa buhay ng ating mga magsasaka, mangingisda, at ang kanilang pamilya dito sa Region 11. Kasama din natin ngayon ang ating mga kababayan mula sa Davao Occidental at iba pang bayan ng Davao del Sur. Batid natin na ang tagtuyot ay hindi lamang nagdudulot ng matinding pinsala sa ating mga sakahan at palaisdaan. Ito rin ay nagiging sagabal sa kabuhayan at pagtupad sa pangarap ng maraming Pilipino. Sa aming tala, mahigit 4,000 katao o lagpas 1,000 pamilya ang naapektuhan ng tagtuyot sa ilang barangay at Santa Cruz dito sa Davao del Sur. Tinatayang halos 50 milyong piso na halaga ng mga pananim nang nawala na sana ay naging kita ng ating mga magsasaka at mangingisda o magiging pagkain ng ating mga kababayan. Kaya sa masisipag natin mga magsasaka at mangingisda, kayo ay nagsisilbi pangalaga ng sektor ng agrikultura. Kayo rin buhay sa inyong mga pamayanan dahil sa mga pagkain inyong hinahain sa hapag ng bawat tahanan. Kaya naman, minabuti namin pumarito ngayon upang ipaalam sa inyo na hindi namin kayo pababayaan. Ang pamahalaan
Ayos, hindi pababayaan. Ang pamahalaan dito at laging handang umalay at magbigay ng tulong, lalo na sa panahon ng kagipitan. Ang kagawaran ng agrikultura ay kasalukuyan nagsisikap sa pagtustos ng patubig sa mga taniman, sa paggamit ng tinatawag, meron po tayo mga na-develop na bagong teknik ng pagsaka. Isa doon ang alternate wetting and drying technology na napakaganda ang naging resulta sa ibang lugar sa Pilipinas. Nakakaabot, sinasabi nila, yung irrigated areas, pag ginamit itong wet and dry technique, ay umaabot daw sila hanggang 12 tons. Yung pinakamalaki, 14 tons per hectare ang kanilang dadalhin po natin, tuturuan po natin ayos ang na ating ayos. magsasaka, kasabay ang patubig para maging malaki ang ani natin, mas maganda ang magiging kabuhayan ng ating magsasaka. Ngayon, Para bumaba na po yung bugas. magbibigay din ng DA Hybrid Rice Seed Processing Facility na kinabibilangan ng warehouse at 4 na unit na recirculating dryer. 1 unit ng combine harvester, 2 unit ng farm tractor na may implement, 2 unit ng truck, at 1 unit ng seed cleaner sa ng DA Grabe po. Rice Program. Grabing tulong. Sa ilalim naman ng corn program, magbibigay din kami ng 3 unit ng mechanical corn husker sheller. Yes. Ito lahat po itong mga makinaryang ito ay binibigay po natin sa ating mga magsasaka upang hindi na para yung inyong inaani ay kaya ninyo i-process mula sa inyo ay hindi na dadaan kung saan processing. Ito'y diretso na sa merkado. Middleman. Very good. At ng kita, produktong yun ay pupunta sa nagsaka para doon sa produktong yun. Para mababa na yung presyo po. Malaki yung kita ng farmers. Ikinalulugod ko rin ibalita na ang Philippine Coconut Authority ay mamamahagi ng mga coconut seedling at pataba sa lupa na nagkakahalagang higit sa 3 milyong piso sa ilalim ng tinatawag na Coconut Hybridization Project. Replanting po kasi ang dami nang nawalang nyo. Tuluyan sira ang mga pananim, hindi po namin kayo nakakalimutan. Bilang bahagi ng ating programa sa pagtulong, ang TESDA naman ay namamahagi ng mga toolkit para sa pag-aalaga ng organic hogs and small ruminants sa ilalim ng Special Training for Employment. Kompleto po. Maglalaan din sa allowance na nagkakahalagang higit 2,000 piso bawat isa sa 25 trainee agricultural. May allowance pang 2,000. Nagtitraining po. May allowance. Alam po namin na hindi madaling bumangon mula sa epekto ng tagtuyot kung walang puhunan. Kaya po, may inihanda rin kami maliit na tulong para sa ating mga magsasaka, mangingisda, at ilang piling pamilya na tinamaan talaga ng epekto ng El Nino. Halos 60 milyong piso ang nakalaan sa pamamahagi ng tulong ng mga magsasaka, mangingisda, at inyong pamilya dito sa Davao Region sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolk, and Families. Ito po ay galing po sa Office of the President. Wow! Dahil po, Palakpakan. bukod sa programa ng DA, bukod ng TESDA, ng DTI, at ng DSWD, ay sabi namin, talagang kahit na lahat ng programa ay nabubuo at magandang takbo, hanapan pa natin ng kaunti pang tulong. Paano pa natin dagdagan ang ating tulong. Kaya ang ginawa ko po ay tinignan ko. Sabi ko, Office of the President, meron naman tayong konting budget dyan na pwedeng gamitin. Kaya yan na muna ang gagamitin namin para madagdagan naman ang dalang tulong namin para sa mga mangingisda at sa mga magsasaka. Parito, O, di ba? ang DSWD Augmentation magbibigay ng fund po. 10,000 bawat isa Office sa of the 10,000 President. benepisyaryo sa probinsya. Ang DOLE naman ay magkakaloob ng higit 2 milyong piso na halaga na tulong sa halos 300 benepisyaryo ng DOLE Integrated Livelihood Program at karagdagang halos 3 milyong piso
sa lagpas 600 benepisyaryo ng TUPAD program. Samantala, ang DTI ay magbibigay ng gabay at puhunan upang magkaroon kayo ng pagkakakitaan habang hinihintay ninyo ang susunod na panahon ng pagtatanim. Kasama po rin natin ang tanggapan ng ating House Speaker Martin Romualdez, upang magkaloob ng 5 kilong bigas sa bawat na dumalo. Buo. Ayos na ayos pa. Ako na ito ay buo ang aking pag-asa na sama-sama natin pagkilos ay malalampasan po natin ang kahit anong pagsubok. Alam ko po na ang prioridad ng pamahalaang panlalawigan ng Davao del Sur ang patatagin ang mga sektor ng infrastruktura, kalusugan, kabuhayan, turismo at agrikultura. Nananalig ako na masasakatuparan natin ang mga ito sapagkat nariyan ang mga ahensyang kabalikat natin sa muling pag-ahon. Sa katunayan po, pangunguna ng DPWH, kasalukuyan natin tinatapos ang ilang proyekto tulad ng Matanao, Kiblawan, Padada Road at ang junction Mati-Aurora Bypass Road. Pati mga infrastruktura po. Ang naman po ay kasama din sa pagbabalangkas ng mga pasilidad tulad ng Tubalan at Poblasyon Ports sa Malita, Balot Isa Island Port at Mabila Port sa Sarangani at Balangunan Port sa Jose Abad Santos. Alam niyo po kung bakit napakahalaga itong mga puertong ito. Dahil kung minsan nauubos ang kita ng ating mga magsasaka sa kakabayad ng transport cost. Dahil mahal ang transport cost. At kung saan-saan pa isasakay sa truck, tapos isasakay sa barko, bago isasakay uli sa truck, bago makarating sa merkado. Bago pa nakarating sa merkado, nauubos na yung kinita ng ating mga magsasaka. Kaya dinalaga, sabi natin, ay tulungan natin, lagyan natin ng mga puerto. Actually, tawag dito halos ang agricultural port talaga ito mga ito para sa agri-product. Siyempre, gagamitin din ito pang ferry para sa pagbiyahe ng ating mga kababayan. Ngunit, ang talagang sadya ng mga puertong yan ay para mula dito, mula sa probinsya ninyo. At pagka na-process na ninyo ang inyong inani, ay isasakay nyo kagad sa barko. Yung barko, diretso na yun kung saan pupunta. Hindi na kung saan padadalhin, hindi na isasakay sa truck. Kung sa Maynila dadalhin, tuloy-tuloy sa Maynila. Sa bababa, kagad sa Maynila, yun lang ay ang babayaran ng ating mga magsasaka. At yung processing po, wala na pong middleman. Kayo po, ang mga magsasaka po, lahat po ng kikitain sa bawat hakbang, hagabang umabot sa merkado, ay imbis na pumunta sa middleman, ay mapupunta na sa ating mga magsasaka. Dagdag po natin. Dagdag po rin natin ang Mindanao, napakalaking proyekto ng Mindanao Railway Project Phase 1. Magsisimula dito, Tigos, papuntang Davao hanggang Tagum. Nakasalukuyan nating hinahanapan ng karagdagang pondo. Diba? Layunin itong mapabilis, hindi lamang ang daloy ng transportasyon, kundi pati na ang pag-usad ng kaunlaran sa inyong lugar. Asahan po ninyo, tututukan po natin upang makapagbigay ng bagong pag-asa sa inyo at sa mga susunod pang henerasyon. Mahalaga ang pagkakaisa ng bawat Pilipino para sa mas mabilis at epektibong tugon sa El Nino at upang mapaghandaan ang nakakaambang panahon ng La Nina. Sa ating sama-sama na pagkilos, nakakatiyak ako na makakamit natin ang isang masaganang bukas at ang bagong Pilipinas na matagal na nating pinapangarap. Mabuhay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. So tuloy po yung railway system. Diyan po sa Mindanao, mali yung mga, hindi totoo yung mga propaganda ng mga DDS na kinansil na niya yung railway system dito. Ba't naman gagawin yon mga kababayan? Tuloy siya at hanapan ng pondo po ng ating Pangulong BBM. BBM. Kita ninyo? Hindi po niya pinapabayaan ang Mindanao.
Biro niya, Mr. Maravillas, bakit wala si Inday doon? Iwan ko po, dapat nandun siya kasi region niya po yun, Davao. Although hindi man yun Davao City, pero Davao region. Baka niya hindi, Mr. Maravillas, na inimbita. O baka inimbita kasi hindi na siya iniwan na caretaker. Tuluyan na nagtampo si Inday kasi nung magbiyahe yung ating Pangulo papuntang Brunei tapos Singapore, hindi na sa kanya iniwan yung pag-caretaker po. Anong iiwan po yung pag-caretaker sa kanya na? Nung iwan sa kanya yung pagiging caretaker, nandun siya sa rally. Na ang panawagan, Marcos resign. Sinong hindi madadala? Ano ba? Kaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, siyempre napaisip. Delikadoan niya, baka pag-uwi ko rito, wala na yung aking upuan. So makita ninyo po yung pagtulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa panahon ng calamity. El Nino, yung distraction po na dinulot ng El Nino phenomenon sa ating bansa. So iniikot niya po ang buong Pilipinas. Pero nung panahon ng pandemonium po, ng previous administration, ayan po nangyari. 11 billion was lost to corruption, sabi. Sabi mga kababayan ni Dick Gordon, ibalik natin ito sa Senado po si Dick Gordon. Sabi ni Dick Gordon, mga kababayan, it is the case of the century, the corruption of the century, which happened at the time when people were dying, when people were sick. They had the temerity to try and steal money from the people of this country at the time. Nakakapanindig balahibo, mga kababayan. Mas matindi pa sa pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. 10 billion po yon. Ito 11 billion, mga kababayan. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.